Habang post muna o on hold yung bakbakan ng Iran at ng Amerika mga tol, mahahalagang pasilidad naman ng Saudi Aramco ang tinarget ng Houthi. No? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ayon dito sa report mga tol, mahahalagang pasilidad ng Saudi Aramco tinarget ng militanteng grupong Houthi na ito'y sinusuportahan ng Iran mga tol. Ito'y Iran-backed Houthi rebels at Saudi Arabia mga kapatid ay nagbabakbakan ngayon. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Inako ng grupong Houthi ang magkakasunod na pag-atake sa mga pasilidad ng Saudi Aramco sa mga lungsod ng Jizan at Yanbu gamit ang mga ballistic missile, cruise missile at drones. Grabe no? Talagang napaka-ano ngayon dito sa Middle East. Kaya ulitin ko yung mga OFW, mga kababayan natin dyan na nagtatrabaho sa Saudi. Malaki yan Saudi, syempre iba-ibang mga lugar yan. Pero kung meron mang anunsyo sa inyo ang gobyerno at kung saan kayo maaaring magtago, tumakbo kapag may mga paparating na mga ganyang pag-atake, sunod na lang po tayo at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Bilang ganti sa mga airstrike ng Saudi Arabia sa Hodeidah at iba pang lugar sa Yemen. Sa mga video na kumalat online, makikita ang makapal na usok mula sa direksyon ng Aramco Refinery sa Jizan. Malakas din tong Houthi, no? Habang naharang naman ang dalawang missile na nakatutok sa Yanbu, ang pangunahing Red Sea oil port ng Saudi Arabia. Nag-aapo yung Saudi Aramco Na ginagamit bilang alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang blockade sa Strait of Hormuz. Naku po. Yung mga sinusuportahan ng Iran Houthi, Hezbollah, yung bad trip ang Israel dyan Hamas doon sa Palestine. Pero kumbaga parang na sila di ba? Onti na lang yun nandoon kasi talagang yung Palestine ngayon, durog na sa lupit din kasi nitong Israel Tapos eto naman sa Yemen at saka sa Lebanon pala yung Hezbollah. Tapos eto naman sa Yemen. Ang kaaway naman nila rito ngayon is hindi Israel kundi Saudi Arabia na. In response to this blatant criminal aggression, the Yemeni armed forces carried out two qualitative military operations. العدوان الإجرامي السافر نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين. In first operation, we targeted sensitive facilities belonging to the Aramco company in Jizan. عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت with dozens of ballistic missiles and drones. تتبع شركة أرامكو في جيزان. In second operation, we targeted sensitive facilities belonging to Aramco, puro Aramco. وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. In Yanbu with a number of ballistic missiles, cruise missiles and drones. فيما استهدفت العملية الثانية. Bago ito, naglungsad ang Saudi-led coalition ng mga pag-atake sa mga target na Houthi sa Hodeidah, kabilang ang mga pinaghihinalaang missile at drone sites. So ito yung binawian ng Houthi, etong mga aksyon na to kasi bago yun bago yung pag-atake ng Houthi dun sa Aramco, nauna munang umatake itong Saudi dito sa mga lugar na dito sa nababanggit sa balita. Ang Saudi-led coalition ng mga pag-atake sa mga target na Houthi sa Hodeidah, kabilang ang mga pinaghihinalaang missile at drone sites. So doon umatake ang Saudi doon sa mga lugar na yon. Tapos ang nangyari is binawian sila ng Houthi at tinarget yun nga mga sensitive facilities daw ng Aramco. Bagaman iginit ito na hindi tinamaan ang pantalan, sinabi ng Houthi na nasira ang mga pasilidad sa lungsod at Kamaran Island. Grabe. Pero mo, nung una nagbabakbakan Israel
Amerika, tapos Iran. No? Ngayon mga tol, etong nakaraan, 'di ba, binigyan natin ng reaction, binababalaan na ng Iran etong Ukraine. Posibleng atakihin din nila ang Ukraine kasi sabi nila hindi daw pwedeng hindi nila sasagutin yung mga pag-atake ng Ukraine doon sa barko, civilian commercial vessel, no? Tapos ngayon, nagbabakbakan ng Houthi at saka ang Saudi. Ano pa kaya ang ilalawak nito, no? Palawak na ng palawak. Kasunod nito, muling pinalakas ng Houthi ang kanilang naval blockade laban sa mga sasakyang pandagat ng Saudi Arabia sa Bab el-Mandeb Strait. Ito yung gusto pang ipasara ng Iran etong strait na to Na isa sa pinakamahalagang daanan ng mga kargamento at langis mula Red Sea patungo sa Gulf of Aden. Tinatayang halos 12% ng pandaigdigang kalakal ang dumaraan sa nasabing choke point. 12%. Ganun kalaki din. We affirm that the naval blockade imposed on the Saudi enemy continues in response to its counter-aggression. وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن And its tyrannical ongoing blockade for 12 years. Meron din palang isinasagawang blockade etong Saudi, no? Alam ko air blockade doon sa kanilang mga airport, no? Hindi pwedeng may bumabang eroplano doon kasi tatargetin ng Saudi kasi siguro dadaan sa Saudi, no? Yung mga eroplano papunta rito sa ano ba tong bansang to? Yemen, no? Yun ang blockade ng Saudi. 12 years na. Ngayon, eto, bumabawi ang Houthi. بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل. We will not hesitate to expand our operations and escalate our measures based شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة on situational developments in the coming hours and days as part of the equations. ولن يجد منا هذا العدو المجرم. Blockade for blockade and escalation for escalation. Ako po, ang tindi ng babalang yan. Harang sa harang, escalation sa escalation. إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق. Samantala, sinabi ng Saudi-led coalition na magpapatuloy ito sa pagprotekta sa mga barko at interes ng kaharian at nangakong tutugon ng walang pag-aatubili Nako, yan din, may babala din. Walang pag-aatubiling tutugon. sakaling magpatuloy ang mga pag-atake ng Houthi. Jack De Ocampo. Kita nyo mga tol, yung mga laman ng balita ngayon na binibigyan natin ng komento. 'Di ba? 2022 nag-start yung Ukraine, Russia. Malaki rin ang naging impact noon mga tol sa pandaigdigang presyo ng ng langis. No, malaki rin naging impact noon. Alam ko umabot din sa malaking presyo yung gas natin dito noon eh. Tapos eto na nga, nagsimula yung bakbakan ng Iran at saka ng Amerika-Israel. Pero bago yun, nauna muna yung Israel at saka yung Hamas doon sa Palestine, di ba? Hanggang sa eto na nga, lumawak na ng lumawak at ngayon Houthi at saka Saudis nagbabakbakan ngayon. Pero bago yan, matagal na pala, no? 12 years nang may blockade ang Saudi dito sa airspace ng Yemen. Na yun ang ikinagagalit ng Yemen at kung may blockade ng Saudi doon sa kanilang airspace, may blockade naman sila doon sa karagatan. Kaya ngayon nagpapalitan sila ng mga atake ngayon. Habang on hold etong pag-atake ng Amerika dito sa Iran. Ngayon mga kapatid, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa mga balitang ating napanood ngayon? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo at inyong reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.